naging buyer mga boss, bumisita sa atin. Ayan, boss, ano ba sabi mo sa mga basher ko? Mga stories, no, alam niyo ba na may isang classic na marketing strategy na tuwing may issue ang isang negosyo. Ilabas nila ng isang satisfied customer, no? Na parang sabihin na, ito, may happy naman siya na kaya na may problema. Parang, at yan mismo na nangyayari ngayon, okay? Sa gitna na lahat ng issue, no? Ang cylinder head issue, yung Pinay mekaniko, yung scripted na rider drama, story not story video ngayon, may bago na namang content ito si Boy AC Garage. No, isang buyer daw ang bumisita sa garahe, no? At ang dating ng video, no, full-blown testimonial / PR campaign / patunay na mabait siya at legit ng bentahan niya. Pero master, sa habang pinapanood ko ito, hindi ako makapakali kasi sa dami na sinabi sa video, no, maraming detalye ang lumulusyon sa mas lalong nagpapaisip. Tara, panoorin natin itong video na ito, no. Ito galing ito kay Boy AC Garage. So, ito. O yan o. Ang ating naging buyer mga boss, bumisita sa atin. Ayan, boss, ano ba sabi mo sa mga basher ko? Inaaway nila ako. Hindi, ano na yan, kaligayahan na nila talaga yan. Boss, yung nabili mo naman sa akin, kamusta naman? Ang naging mahusay naman ang performance. Bago naman ilabas dito talaga, yung pinaprotes mo na. Para boss, panisin lang natin sila ng panisin. Kamusta naman yung unit, diba? Boss, katulad yung nabili mo sa akin, gusto naman, di ba? Nagtawaran tayo, napakamura nakuha. May mga minor ka nga lang din ginawa. Ano mga minor mong ginawa dyan? Yung lumabas sa sira. Ano lang, magpambit, tapos yung sa regime. Ayun. Hindi lang naman, wala pa naman sa makina. Wala pa naman sa... Automatic yun, boss, di ba? Pag makina, yan ang number na iniingatan namin. Hindi basta lalabas ng hindi dada sa mekanika. Boss, nagnegosyo kami, di ba? Nagpaprotes muna, bago... Road test, checking, tawaran, di ba? O, tinan mo mga bossing ko ito, panista naman mga basher ko na ito. O, tayo na, yung rival, boss, yung kinuha mo yung rival dito sa garahe, kung galing kagwapo, ganun pa rin, namalaga. Boss, nasa tama pag-aalaga lang, no? Oo, pag-alaga na lang. Kasi sika na yan, pag mo dito, hindi ka na magawas na may kunting lalabas na diferensya. Kaya ang Mismo, boss. pagka may diferensya puti, hindi ka na paggawa. Kailangan, ibalik pa rito ang layo. Buti mo mga Hindi boss yung kahihiyan na nga lang din eh, di ba? Na kahit pa paano mahihiya ka man lang. Ako hindi ko kaya gawin yun, boss eh. Yung may mabili ako, tapos inabot sa akin sa daan, ibalik ko doon. Ako na mismo yung na mahihiya eh. Di ba? Doon sa bilang ko eh. Ito yan kasi, bago mo ilabas eh, i-roast mo na pagputi ko. Pagka may naramdam kang diferensya, di mo na kunin. Diba? Oo. Sa pilitan eh. Ito mga bossing ko ha, sample lang. Bayan natin to si Boss Oma, tiga? Ibus kabili yan mga boss. So yun yung nabili niya sa akin Toyota Revo. Nandito nga pala yung 3 idiots. Ha? O, ay 4 idiots na ba? Ayan ha. Ay, Jur! Jur! Kaya mga bossing ka, mabalik na tayo yung nabili ni bossing ko. So bumisita si boss dito sa atin. Okay na boss. Gusto mo na magpalit ng manual? Balang nga, Kung may mabiling manual. So, ano naman yung boss? Talagang subok-subok may nabili mo sa AC Garage. Oo. Talagang legit na legit yan. Walang ano. Boss, pagtanggol mo naman ako, boss. Sabihin na naman, magkamag-anak tayo niya. Sabihin na naman, pinapunta ka dito. Mga comment, boss, ganyan eh. Sabihin na, magkakilala lang. Talaga sa mga ano talagang basir mo. Talagang kaya ka ng tigilan. Medyo damage control sa akin to eh. Medyo nagiging damage control. Hindi ko alam kung sabot ba to, ano ba? Huwag mo kaming tanga. Ay, talaga, boss. Sikat ka na kasi. Kaya ako na tigilan eh. Talaga, boss. Pag sumisigat po pala talaga ng phone. Oo, siyempre, daw ang parang talaga. Nakakalungkot na lang dito sa videos. I'm crying na po. Naiyak na ako. Ano yung Toyota rin? Adventure. Boss, okay. Bumubulok. Boss, galing po sila sa biyahe kasi nun din. Tapos, pinagyan. Normal naman po siguro talaga itong mainit ng makina eh. Pag nirib mo, bubulok. Tama ba yun? Sabi sila, Mark, chipikalit natin, para siya mabash. Hindi, boss, ganun naman po eh. Pag mainit ng makina, tapos bubuksan mo, normal naman yung konting bubulok. Hindi ibig sabihin na pag bumulok eh. Boss, nung nirib ko naman eh. Nung staple nung ganapagod na circulation. Kaya nausin circulation eh. Bo, kaya sa ligan circulation oh. Bo, di ba nung pinakita ko naman ganda circulate? Di ba nung nireb ni Alan? Totoo naman eh. Baka chinek nila yun. Chinek nila yun. Okay, so panoorin mo na lang yung full video sa diba? Okay. Panoorin mo na lang din. Okay. So, ito yung thoughts ko dito. Okay. Mga stories, ito kasi, una, isang buyer na satisfied hindi proof na walang issue ang lahat ng unit. So, una natin yung pinaka-basic na launch. Kung may isang customer na masaya sa binili niya, ibig sabihin, ibig ba sabihin lahat ng binibenta mo ay maayos? Hindi. Okay? Hindi, di ba? Pwedeng legit na okay na nabili niyo nitong buyer na to, no? Pwedeng na swerte siya, no? Pwede talagang na maayos yung unit yung nakuha niya.
O, wala akong reklamo doon. Just repair. Pero ang issue ang kinakaharap ni AC ngayon, yung hindi tungkol sa bayan na to. Okay? Ang issue kasi dito ay tungkol sa isang adventure na bumulwak yung radiator. Doon sa veterano mekaniko na pinahiya. At doon sa mga ebidensya lumalabas sa mga cylinder head na issue na hindi na-disclose. Tapos ito, isang testimony na hindi panlaban sa isang technical concern. Okay? Pangalawa, yung aminado na bayan na may mga na may mga pinagawa pero minor lang daw. Well, narinig nyo, no? Pambel, Sarigeto, no? But, sa SOCMED, pagdating sa second hand car, no, normal ang minor repairs. Okay? Just namin yun. Okay? Pero ang point namin dito is, bakit kailangan pa ng buyer na gumastos sa sarili niyang pera para sa mga bagay na dapat naayos na bago ibenta? Okay? At ito pa mas malaking tanong, no? Kung ang buyer na ito ay may ginastos pa para sa minor repairs, paano pa kaya yung mga buyer na may mas malaking issue gaya ng itong adventure? Kung ang yung minor ginawa pa ng buyer, paano yung mga major, di ba? Tsaka ito pangatlo, yung linyang normal lang bumubulwak at pag mainit ang mala, just mali yung perspective yun. Ito ang pinaka-nakakalungkot sa part ng buong video dito. Ginamit niya yung ng buyer para i-validate ang pinakamalaking issue niya, ang bumubulwak na radiator. Ito ang sabi ng bayan, no? So, normal posible talaga yung mainit na yung makina. Pag nire-rev mo yung bubulwak. Mga stories, no, napatunayan ng mga mekaniko na at NC3 test certified technicians na hindi normal na bumubulwak ng radiator. Di ba si Boss Victor, no, mismo ang nag-demo video sa nagpapakita na normal na circulation na pagpaikot, hindi pa buga, di ba? Kaya kahit anong testimonial pa ilabas mo, hindi mababago ang physics at engineering. Okay? Tapos ito, yung nanluloko daw siya, no? May mansion na ako. Ito yung paborito ko, yung mga ganyang linya. No? Pero mga stories, no? Ang pagiging manloloko ay hindi nasusukat sa laki ng bahay mo. May mga manloloko na nakatira sa mansyon. May mga manloloko na nakatira sa barong-barong. Walang korelasyon yan. Ang tawag dyan ay false equivalence. Okay? At hindi dahil wala kang mansyon, no? Hindi ka na pwedeng mag-cut corner sa negosyo. Hindi dahil simpleng bahay na ang meron ka, automatic na malinis na ang lahat ng transaction mo. Ito, at saka sukatan ng integridad ay hindi square meters ang bahay. Ang sukatan ng integridad ay kung paano mo itutrato ng customer kapag may reklamo. Ito, panglima, yung buyer mismo nagsabi, sabi na, yung una pa lang kasama mo na yung mekaniko. Ito yung ironic ng part nito. Ang mismong buyer na dinadala niya bilang testimonial ay nagsabi ng ganito. Nakakasama ng loob kasi dapat una pala sinama mo na yung mekaniko. Wow. Ibig sabihin doon, kahit yung buyer na kakampi niya ay isang ayon na may karapatan ng buyer na magdala ng mekaniko. Diba? Kaya, at anong nangyari nung nagdala ng mekaniko doon sa virtual issue? Pinaya niya. Diba? So, kahit ang sarili niyang defender ay basically sinasabi, tama nga nagdala ng mekaniko. Mali lang yung late na siya. Okay? Hindi na nakikita ni Ace yung sarili niyang witness ay unconditionally nagpapatunay ng tama, okay, ang ginagawa ng buyer ng adventure. Number 6, so, alam kong doon na kung sisira yung
yung lang yung mekaniko para masira ako. Ito lang bagong angulo yung pinasok niya eh. Yung pinapalusot niya na baka ang mekaniko ang may masamang intensyon na sinisiraan siya para masira yung negosyo niya. Mga stories, no, ang veterano mekaniko na yun ay mekaniko ng tourist buses. Since 1990 pa yun eh. Mekaniko na yun. 3 dekada, walang kinalaman sa matandang yun sa online drama. Wala siyang Facebook page, wala siyang YouTube channel, wala siyang ipopromote. Ang mekaniko, nag-check ng sasakyan para sa employer niya, buyer. Yun lang yung trabaho niya. Pero sa narrative ni AC, no, ginawa pa niya bilin yung matandang nagtatrabaho lang ng marangal. Pangapito, yung buong video na isang malaking PR campaign. Itong totoo. Ang video nito hindi organic na pagbisita ng buyer. Ang video nito isang plan, scripted at choreographed testimonial na may layuning i-brand yung AC bilang mabait na tao. Gawing balit ng dandin mentality niya. I-dismiss yung radiator issue bilang normal lang. Gawing kawawa siya sa mga bashers at ipopromote yung available unit niya sa garage. Lahat ng narratives nandun. Yung sa may satisfied buyer, may I love you bashers, may nanluloko ng mansion na ako, may nagbebenta na ako ng marangal, at mayroong benta ng kotse sa dulo. Ayun, apology? Testimonial o live selling? Wala na akong alam. Diba? Number 8, hindi lahat ng bumibili ng walang reklamo ay hindi nabibiktima. At ito ang pinaka-importante punto dito. May mga buyer na bumibili, may nakitang issue, pero hindi na nagreklamo dahil nahihiya, malayo sila, wala na silang oras, o kaya ayaw nila ng gulo. Kasi hindi dahil time maker ng isang buyer, no? Ibig sabihin ay perfecto ng transaksyon. Minsan yung katahimikan ay bunga ng pagkabagod at kawalan ng pag-asa na maayos pa ang sitwasyon. Kaya huwag natin gawing standard ang walang nagreklamo. Okay? Bilang patunay na walang problema. Kaya mga stores, ito yung bottom line ko dito. Isang satisfied buyer hindi panangga sa accountability. No? Kung may isang masaya, mabuti, pero kung may isa rin nasaktan, nalugi at pinaiya, yun ang kailangan mong harapin. Hindi yung lalabas ka sa camera kasama ng kaibigan mong buyer habang sinasabi, tingnan nyo, okay naman po. Ang tunay na pagbawi sa pangalan, hindi testimonial. Ang tunay na pagbawi sa pangalan ay harapin ang reklamo, ayusin ang mali, huwag gawing content ng customer concern, no? At titigil ang paggamit sa ibang tao bilang shield, di ba? Mga stores, kayo naman ang dito, mag-umus ka dito, kahit legit testimonya ba ito, damage control yan. Comment nyo na lang sa baba. Yun lang mga stories na sabi na dito. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel. Hit the notification button sa baba. As always mga stories, thank you and have a great day with stars. Bye!